na niyang tinuring na patay. Pwes nandito na ako, buhay na buhay, at handa akong maningil sa inyo. Alam kong ikaw na lang ang bukod tanging taong tumutulong sa akin. Anong ibig mo sabihin? Tulungan mo ako. Ayokong maging miserable. Paniwalang-paniwala yung gaganap. Patayin na yung mga anak niya. Sino naman nagsabi sa kanya na patay na yung mga anak niya? Basta kung sino man siya, cheers sa kanya. Tapusin na natin to, Tang. Talagang tatapusin natin ito, Rigor. Isasama kita! Magdasal ka na! Sorry, Tang. Tama ka si Rigor? Baka pwede naman po napalayain nyo na si Kuya Rigor. Total, siya naman po yung tumulong sa amin. Pero may pananagutan pa rin siya sa batas dahil parte siya ng sindikato. Kayo naman mga bata, ito-turn over namin kayo sa DSWD. Kuya, ayoko mapunta sa DSWD. Please, wag kang papayag. Bahala ka. Sumama na kayo sa amin. Sandali lang po. Sir, nabilang ko lang po sila. Makikipag-coordinate na lang po ako sa DSWD para makuha sila dito. Okay po, sir. Kuya, paano ba tayo makakaalis dito? Kung nandito si Rigor, matutulungan niya tayo. Lola, naiintindihan ko naman po kung bakit niya tayo iniwan eh. Pero ngayon wala na siya. Siya pong tutulong sa atin. Kuya, what do we do now? Sasama na lang ba talaga tayo sa DSWD? Tatakas tayo. Huwag na maingay. Lola, i-guide naman po namin kayo pero kailangan niyo pong tumakbo. Yung pinakamabilis na kaya niyo po, ah. Pero huwag na niya akong ibubunggo, ha? May sumama ka na. Ako ang bahala sa'yo. Sagot kita, tara. Salamat, Justin, pero hindi na ako makasama sa inyo ni Faye. Pagod na kasi akong mabuhay sa kalye. Gusto ko namang maramdaman yung ligtas ka, may mag-aalaga sa'yo, kukup ko sa'yo na parang pamilya. Sasama na ako sa DSWD. Pero Justin, hindi ko makakalimutan yung mga pinagdaanan natin. Lalo na nung niligtas mo yung buhay ko. Salamat talaga. Weng, maraming beses mo rin sinave yung buhay ko. For that, laki ng utang na loob ko sa'yo. Thank you very much. Pero, tama at ang desisyon mo. Pag nabigyan ka ng chance, mag-aaral ka, butihan mo. Pag nakabalik na kami sa pamilya namin, hahanapin kita. Tandaan mo yun. Thank you for everything. Kuya, dalian na natin. Pinapasakay na nila tayo. Nag-iingat kayo ni Faye, ha? Salamat. Rigor! Halika na, tumakas na tayo. Nalayan niyo si Lola. Halika na. Tara na po, Lola. Sabog tayo, ha? Lola! Sige na, bilisan niyo. Saan po tayo? Kuya Rigor, salamat ha. Salamat tinakas mo kami. Oo, talaga sinundan ko kayo. Mamaya ka na magpasalamat. Tara na, sige na. Baka masundan ba tayo? Tara na. May bakante pa ba kayo?
Ay, pasensya na po sir, wala na po. Sigurado ka? Opo sir, ay... Mas dapat lang na sa'yo ko na lang ibuhos ang atensyon ko. Hindi man kita kayang mahalin, kagaya ng pagmamahal ko kay Froilan. Pero pipilitin kong bigyan ka ng pagkakataon. Ayaw ng magulang niya ngayon eh. Dapat gawin natin kung ano yung makapagpapasaya sa kanya. Wala pa rin sila eh. Dadalawin din nila tayo. Maalala din nila tayo. Mga bata, Lola, dagdag niyo po dyan sa kinakain niyo. Balita ako sa inyo. Nakahanap na ako na magiging trabaho natin. Talaga, kuya? Saan? Igor, baka naman illegal yan. Ayaw ko na ng ganyan, ha? Lola, nangako na po ako sa inyo, di ba? Hindi na tayo magtatrabaho ng illegal. Nakahanap ako. Nakontak ako ng kaibigan ko. Tatrabaho sa farm. So magkakaroon na tayo ng trabaho sa poultry. Naku, yakang-yaka yan, kuya. Di ba, Faye? Oo naman, at sa poultry pa, di ba? Chicken lang sa amin yan. Dami dun, no? Baka hindi na nila ako tatanggapin. Bukod sa ugod-ugod na, bulag pa. At wala nang kapaki-pakinabang. Naku, Lola, tama na po. Huwag niyo po isipin yan. Dapat huwag po tayo maging nega. Ito na po isipin niyo. Ikaw po ang manager namin. Ganon! Opo. Sige. Okay. Hello, Efren. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Lalo kang gumaganda. Saan ba talaga tayo pupunta? Sa isang magandang lugar. Kasing ganda mo. Teka, nakikita mo ko? Nasaan ka ba? Saan ba talaga tayo pupunta? Kung nakikita mo ako, sige nga, magpakita ka nga sa akin. At your service, ma. Andyan ako. Ikaw talaga. Puro kabiro. It's for you. Oh, thank you. Saan talaga tayo pupunta? Kaya nga nung nasabi ko sa'yo, sa isang magandang lugar. Sigurado magugustuhan mo. So, what do you think? Gusto mo ba itong suot ko? Hindi ba masyadong maiksi yung suot mo? Hindi na nga kita makilala sa makeup mo eh. Mas maganda yung simple lang. Well, things change, Froilan. Kaya dapat masanay ka na. Lalo na ngayon mag-asawa na tayo. Tsaka kung meron akong gustong baguhin sa pamilya natin, siguro naman dapat suportahan mo ko bilang asawa ko, di ba? Alam ko naman yun, Vicky. Pero yung tungkol sa gusto mong manirahan sa ibang bansa, parang... Huwag muna sa ngayon, siguro. Kasi hindi pa ready si Shine. Sana makapagtrabaho dito eh kagad, no? Ganda dito. Sana nakakakita na ako. Lola, alam niyo ho, don't worry. Kasi i-describe ko na lang ho sa inyo yung magagandang views dito. Basta ang importante ho, matanggap tayo dito. Akala niyo matatanggap kayo dito? Umaasa lang kayo. Psst! Hoy! Tibay! Saka pa! Ano to? Siguro yung love sa'yo yun, no? Pare, alam mo, ang laki pala nitong pinagtatrabahuhan mo, no? Big time ka rito. Kalahin mo nga naman, no? Dati magkasama lang tayo sa sindikato. Hindi.
Swerte lang ako dahil nakaalis ako doon sa sindikatong may hawak sa akin. Tsaka buti na rin, napagbigyan ako makapasok dito. Buti ka pa. Pare, may papakiusap sana ako sa'yo. Oo nga pala, si Justin, Lola Lagring, pati si Faye. Pare, baka kaya mo naman kaming ipasok dito. Kasama ko sila. Alam mo, habang dumadaan yung mga araw, lalo kang gumaganda. Ako ang mahal ni Froilan. Ako ang gusto niya. Dahil mas bata ako, mas maganda, at mas exciting. Ikaw, baduy ka! Boring! Sawang-sawa na si Froilan sa kalosan ano? Bakit? May problema ba? Hindi, naalala ko lang kasi yung ginawang panlalait sa akin ni Vicky. Alam mo, tama siya. Kung talagang maganda ako, hindi ako ipagpapalit ni Froilan para kay Vicky. Olivia, maniwala ka sa akin. You're really beautiful inside and out. Hindi ko nga lang alam kay Froilan kung bakit hindi niya nakikita yun. Baka naman, para dito, ready na si Shine. Go, look at it. Para sa mag-ampon natin kay Shine? That's right. Gusto ko na kasing mapabilis ang pag-ampon natin kay Shine. Para naman maging legal na natin siyang anak, di ba? Naninigurado lang ako. Baka kasi mamaya, may baliw na gustong biglang umangkin sa anak natin. Isasama mo sila dito? Oo. Pare, bawal ang mga bata dito. Tapos may kasama ka pang matandang bulag. Malilinti ka na ako kay bossing yan eh. Paano baka kaya mo naman gawa ng paraan? Bawal naman sila. Sige na. Teka lang po. Kuya Jun? Nakiusap naman po. Tanggapin niyo naman ho kami dito. Pasensya na ho kayo ha. Si Rigor lang talagang kaya ko ipasok dito eh. Hindi kayo tatanggapin ni boss. Mabuti pa, maghanap na lang kayo ng ibang mapapasukan. Pare-pare, sandali. Baka naman kaya mong gawa ng paraan. Kawawa naman yung mga bata, wala nang tutuluyan yan. Pare-parehas lang naman tayo nang galing sa sindikato eh. Ha? Yan si Justin. Pare, munti ka nang mamatay yan. Gustong ibenta ni Tatang yung kidney. Si Lola Gring naman binulag. Para makapanglimos. Kahit talaga yung mga sindikato na yun. Gusto ko yung tulungan. Pero kailangan iharap ko yung mga bata sa may-ari. Maayos na po ba yung pag-ampon niyo sa akin? Oo, Shine. Ituturing ka naman namin parang tunay naming anak eh. Kaya lang sabi ni Vicky, kailangan dumaan daw sa legal na proseso. Tama. Pinapaayos ko na sa abogado ko ang lahat para maging totoong-totoo na ang pagiging mommy ko sa'yo. At kapag maging totoo na kitang anak, ibig sabihin nun, wala nang kahit sino pang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. You're all mine. Basta makiusap lang kayong mabuti. Mabait naman yan si Sir eh. Pero wag nyo lang na mabanggit na na nakasama nyo rito si Lola Lagring.
Sir, sila po yung aplikante. Mga bata, si Sir Efren, yung may-ari ng farm. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ganda araw din naman. Ano ba maipaglilingkod ko sa inyo? Sir, di ba nabanggit ko sa inyo na ipapasok ko dito yung kaibigan kong si Rigor? Sila ho yung kasamahan na papasok din ho dito. Bihira ka naman, Jun. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako tumatanggap ng bata? Alam mo naman na legal ang lahat ng negosyo ko. Buti pa ihatid mo na sila. Sir, nagbabaka sakali lang po na... Hindi naman yung pinagbabaka sakali ang batas eh. Alam ninyo, meron akong negosyo na kailangan kong protektahan. Mabuti pa, Jun, ihatid mo na sila. Marami pa akong aasikasuhin. Sir, sandali lang po. Baka... Aba, Sally, himala. Dati-rati, ayaw mong pahawak kahit kanina yung mga manika mo. Pero ngayon, pinapayagan mong laruin nila Mickey at siya. Wala namang masama doon. Ano ka ba? Mga manika lang yan. Oo, talaga lang ha. Di ba anak ang turing mo sa mga yan? Mas mahalaga pa ba ang mga manika kaysa sa mga bata? Anyways, as I was saying, gusto ko sanang dalhin sa Malaysia ang mga bata. Hindi mo pwedeng ilabas ang mga bata. Hindi mo sila pwedeng ilabas ng bansa. Kahit mamamasyal lang kami, gusto ko lang namang ipasyal ang mga bata. Kahit na, kung mag-a-abroad kayo ng mga bata, kailangan mo pa rin ng permit from the parents. Kahit na mamamasyal lang kami, gusto ko lang ilabas ng mga bata. Kuya, paano yan? Kailangan natin magkatrabaho para magkapera tsaka mapuntahan na natin sina Cha at Mickey. So, kailangan natin mahanap si Shine. Kuya Jun, tulungan mo naman kami, oh, please. Gusto sana naman makapasok dito. Please, sige na, kuya. Alam mo, kung ako tatanungin ninyo, tatanggapin ko kayo eh. Kaso hindi sa akin tong farm eh. Baka may magawa kong paraan. Please, Kuya Jun, tulungan niyo na ho kami. Sige na, kuya. Bilisan ninyo. Kailangan ho kasi namin para sa mga kapatid namin. Oo nga eh, pero... Ay! Hindi ko maintindihan. Bakit nandito pa kayo? Alam niyo namang hindi kayo matatanggap dito, di ba? Kaya magsialis na kayo. Tayo na. Naku pasensya na kayo doon kay Libay Kasi yung pamangkin niya, hindi rin tinanggap ni Sir. Kaya malabo rin kayong matanggap eh. Kuya Justin, hindi tayo dapat basta-basta mag-give up. Marami na tayong na-experience na hirap at lahat yun, Kuya, natiis natin. Lahat yun nalagpasan natin. Tsaka kahit ano pa nangyari, hindi tayo sumuko. Makinig ka, Sally. Abogado mo ako. Pero, magkaibigan din tayo. Bakit hindi mo i-consider na i-adapt na ang mga bata? Total, wala na silang nanay. At ikaw naman Wala na akong pag-asang magkaanak. I'm sorry. I didn't mean it that way. Hindi yun ang ibig kong sabihin. As a friend, I just want you to be happy. Pero yun naman ang totoo eh. Alam ng Diyos kung gaano ko gustong magkaanak. Yun naman ang pangarap natin mga babae, hindi ba? Pero wala na nga akong silbi dahil hindi na ako magkakaanak. Umasa ako pero ilang beses akong nakunan. Kaya nga iniwan ako ng asawa ko, di ba? Don't be too hard on yourself. Walang kwenta yung asawa mo.
Hindi mo naman kasalanan kung nagkasakit ka at natanggalan ka ng ovaries. But that doesn't mean na hindi mo na kayang maging ina kina Cha at Mickey. No. It's unfair. Mahal na mahal pa rin nila ang mami nila. Naiinggit nga ako kasi ang swerte-swerte niya eh. Kahit patay na siya, may mga nagmamahal pa rin mga anak sa kanya. When we grow up, we want to be like you. Mga anak, miss na miss ko na kayo. Sana nandito rin kayo. Sana magkakasama pa rin tayo. Kahit may iba ng pamilyang daddy niyo, alam ko, magiging masaya pa rin tayo. Sir? Bakit nandito pa kayo? Sir, sana ho mabigyan niyo ho kami ng chance na magtrabaho dito. Promise po magiging masipag ho kami, tsaka mamahalin ho namin yung trabaho namin. Alam niyo, marami na rin mga batang gustong magtrabaho dito dati. Pero ni isa sa kanila wala akong tinanggap. Kaya wala akong nakikitang dahilan para tanggapin ko kayo. Sir, sandali lang po. Please, maawa na po kayo. At tagal po namin nagpalaboy-laboy sa kalye. Tsaka ilang beses po kami muntik mapahamak. Pero sir, nagpatatag po kami. Kami ni Faye kasi po... Kasi kami na lang po inaasahan ng mga kapatid namin. Kaya please, tanggapin niyo na po kami. Teka. Matanong ko nga kayo. Nasaan ba yung mga magulang ninyo? Bakit hinahayaan kayong magpalaboy-laboy? Anong klaseng mga magulang yan? Pinapabayaan kayong maging busabos? Hindi po sila ang dahilan kaya kami nagkakaganito. Maniwala po kayo. Mabubuti po silang tao. Pero sir, wala na ho kasi sila sa amin eh. Yung mami ho namin patay na ho. Tapos yung daddy ho namin may sakit. Sir Efren, parang awa niyo na ho. Sir Efren, gagawin ho namin lahat para lang ho tanggapin niyo kami dito. Please po, tulungan niyo ho kami. Ito na lang ho kasi yung natitirang pag-asa namin para mabuhay. May nangyari ba? Bakit parang problemado yung boses mo? Meron kasi mga gustong pumasok ng trabaho dito. Asa mga bata. Mga minor de edad pa sila eh. Ulila na raw sila. Wala nang matitirhan. Efren, tanggapin mo na kaya sila. Sige na naman, gawin mo na lang ito para sa akin. Mabait naman talaga yan si Bossing eh. Ang importante lang, kung niyang malalaman na tinatago natin si Lola Lagring dito. Naramdaman ko na naman talaga na mabait yun si Sir Efren eh. Saka yung tumawag sa kanila sa cellphone niya, yun yung nagpapayag kay Sir Efren na tanggapin tayo sa trabaho. Parang si Mami, no? Ay, kamusta nga pala yung bagong pasok na trabahador? Sila Justin, ho. Justin? Justin, ho, yung pangalan ng isang bagong trabahador. Pwede mo ba akong samahan sa kanila? Justin!